maging ombudsman, bagamat hindi qualified, para pagkatapos ng termino niya, siya ay maprotektahan. Yan ba ang ayaw sa korupsyon? Para yung mga madidimanda sa flood control ay protektahan. Para sa unang-unang pagkakataon, politiko ang ombudsman. Walang politikong naging ombudsman. Bakit? Kasi nga, dapat independent ang ombudsman. Walang political ties ang gagawin ng ombudsman. Dati niyang tauhan, politiko. Oh, yan ba ang ayaw sa korupsyon? Oh, di ba? Niluloko tayo. Oh, di ba? Pagkatapos, nung si Senator Marcoleta ay papalapit na ng papalapit sa kanyang mga kaalyado sa House of Representatives, mabubuking na. Papalitan nila ang presidente ng Senado para mapapalitan yung chairman ng Blue Ribbon. Yan ba ang ayaw sa korupsyon? Oo. Pinagtatakpan. Pagkatapos, yung kanyang mga tuta sa Senado, dapat mayroong immunity yung mga whistleblowers. Ang daming batas na nariyan ang mga nagtuturo ng mga tiwali, kahit sila ay sangkot, binibigyan ng immunity. Bakit ayaw nila? Ayaw nilang ituro sila. Di ba? Oh, yan ba ang ayaw sa korupsyon? So, hindi lang magnanakaw, manloloko pa. Anong klaseng pangulo yan? Kaya anong dapat natin isigaw? Mga asahan! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Ang problema, kung gaano kanipis yung bakal ng plak. Magparami kayo at tungurin natin si Bongbong Pangos! May mga lighter na ba kayo? Meron na ba mga lighter? Lahat may lighter na! Handa na ba kayo? Handang-handa na rin ako! Sulugin na! Tama na! Ayaw na natin sa pamumuno na puro nakaw, puro korupsyon, walang silbi! Si Bongbong Marcos na yan! Tandaan nyo! Mula nang naupo yung presidente na yan, walang ginawa kung hindi magnakaw ang buang na yan. Pinuhin ko! Nung nagkaroon ng pag-isipon, nung naalala ninyo, bilyon 100 ang namatay na Bicolano. Tinanong ang Pangulong baka, Mr. President, anong dapat natin gawin? Kasi ang mga tao sa Bicol na mamatayan sa mga, sabi ng Pangulo, ng mga loyalistang utang-ipon. Ano bang dapat natin gawin? Kung hindi ka ba naman baka, ikaw ang presidente, pero hindi mo alam mag-resolba ng problema. Ikaw ang presidente, pero hindi mo alam solusyonan ang mga disaster na nangyayari sa ating bansa. Dapat pala nag-SK ka muna. Sa mga kabog o kabataan, kuyugin ninyo ang mga SK chairman ninyo papunta sa taas kay DBM. Bakit? Pati yan magnanakaw. Magkano ang budget ng SK chairman every year? 10%. Ang 10% na yun, nakadepende kung gaano kalaki ang budget ng barangay hall. Halimbawa, ang sangguni ang kabataan na hindi pondo na 1 milyon. Ang ginagawa lang ni SK chairman, namimigay ng pondo ng luto ang putik na SK na yan. Bibili ka lang ng isang sakong bigas, isang paletang kondom, ibibigay mo sa mga kabataan. Ipagpalagay natin ng mga 500,000 yun. Saan napunta ang 500,000 SK chairman? Ngayon, hanapin nyo ang listahan ng mga SK nyo. Pag wala na ipakita, sampalin nyo sa mga barangay nyo, papunta sa barangay hall, hanggang sa munisipyo, papunta sa House of Representatives, hanggang sa Malacanang, magnanakaw mga putik. Ang barangay natin, etong City Hall,
every year nagbababayan ng 5 million. Para saan yun? Mga kababayan, sinamahan po tayo ng isang magiting abogado. Walang iba, kung hindi, si Atty. Compasio! Aboy! 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 Ano na po? Hindi ka usap pa. Hindi natin. Hindi ka usap pa. Okay. Hindi natin si Atty. Compasio! Ito na, ito na. Mga kababayan, palakpakan po natin, Atty. Compasio! Magandang hapon po! Galing po ako sa EDSA, kaya kayo lang ako. Yes! At napakarami rin itong tao roon. At kung naman, since kami ay nasa tabi ng lansangan, kami nakikiusap na yung mga dumadaan ay pumusina. At napakalakas po ng pagtugon ng ating mga mamamayan. Ang daming pumusina. Kung yun lang ang bataya natin, talagang wala nang may gusto kay BBM. Paano ka naman, hindi lang niya tayo ninakawan, niloloko pa tayo? Paano ang sinasabi ko? Diba? Sabi niya, ayaw daw niya sa corruption. Sabi niya, kung hindi daw siya Pangulo, sasama siya tayo, sasamahan niya tayo. Eh kung ayaw niya sa corruption, bakit yung pinipilit niyang ilagay na ombudsman? Eh tao niya, isinusuka ng JBC, walang may gusto kay Rimulya maging ombudsman. Pero, may kaso sa ombudsman mismo, yung kanyang gustong mag-ombudsman. Pinaso nila na i-dismiss yung kaso ni Senator Ailey Marcos para yung tiyempo ay kung saan gagawa ng shortlist para walang kaso, para magka-clearance. Pagkatapos, meron pong patakaran sa ombudsman na kapag kayo ay naghangin ng kaso, itadakit agad, bibigyan agad ng number, bakit number? Para ilagay sa system at hindi magkaroon ng clearance. Bakit yung final ni Mayor Baste at yung final ko ayaw nilang idakit para may clearance sila Kuya, para isiksik nila para maging ombudsman bagamat hindi qualified, para pagkatapos ng termino niya siya ay maprotektahan. Yan ba ang ayaw sa corruption? Para yung mga madidimanda sa flood control ay protektahan. Para sa unang-unang pagkakataon, politiko ang ombudsman. Tama! Walang politikong naging ombudsman. Bakit? Kasi nga, dapat independent ang ombudsman. Walang political ties ang gagawin yung ombudsman. Dati yung tauhan, politiko. Oh, yan ba ang ayaw sa corruption? Oh, di ba? Niluloko tayo. Oh, di ba? Pagkatapos, nung si Senator Marcoleta ay papalapit na ng papalapit sa kanyang mga kaalyado sa House of Representatives, mabubuking na, papalitan nila ang presidente ng Senado para mapapalitan yung chairman ng Blue Ribbon. Yan ba ang ayaw sa corruption? Oo, pinagtatakpan. Pagkatapos, yung kanyang mga tuta sa Senado, dapat mayroong immunity yung mga whistleblowers. Ang daming batas na nariyan
ang mga nagtuturo ng mga tiwali, kahit sila ay sangkot, binibigyan ng immunity. Bakit ayaw nila? Ayaw nilang ituro sila. Di ba? Oh, yan ba ang ayaw sa corruption? So, hindi lang magnanakaw, manloloko pa. Anong klaseng pangulo yan? Kaya anong dapat nating isigaw? Mga kasama! Resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Ang problema, kung gaano kanipis yung bakal ng flood control projects nila, ganon kakapal ang mukha nila. Ama! Hindi nila gagawin yan. Hanap ka rin ng taong bayan! Ang magre-resign lang, yung mga alipores niya. Hindi siya magre-resign. O, pagkatapos ngayon, mabubuking na siya doon sa PhilHealth. Nilalabas ng desisyon ng Korte Suprema. Ibabalik niya. O, hindi mo ba? Maliwanag na panloloko yan? Pinaglolo mo na tayo, pabayag ba tayo mga kasama? Pabayag ba tayong gaguhin tayo? Pabayag ba tayong lokohin tayo ng mga malalakas ang tama? Anong sigaw natin mga kababayan? Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Huwag tayong titigil kasi mga kababayan, ito lang ang panawagan ko bago ako matapos. Hindi naman palaging may pagkakataon tayong magtipon-tipon at magsama-sama. Ngunit, dapat na ating palaging sabihin ang saloobin natin na Marcos resign. Ano pong pakiusap ko sa inyo sa ating mga tahanan? Para makita ng mga dumadaan 24 hours na ayaw na natin kay Marcos, maglagay tayo ng mga kartolina roon, papel roon, nakalagay, Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Lagay nila sa ating mga bahay, yung mga motorsiklo natin, lagyan natin din ang ating saloobin. Ang ating saloobin ay Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Kung meron tayo